panibagong araw, panibagong kwento ang ating matutunghayan. So, may nag-chat sa akin na followers kung saan gusto nila makinig ng ating maikling kwento. So, samahan niyo ako. Tara! Makikinig ng ating maikling kwento. So, tara na, puntahan na natin. Magandang araw! Handa na ba kayong makinig sa aking maikling kwento? Opo. So, ngayon, simulan na natin. Ang ating maikling kwento ay pinamagatang Kalye. Bumangon ka na, Zanaya. Ikaw ay mahuhuli sa klase. Sambit ng aking ina dahil ito ang unang araw ng klase. Nasa ikawalong baitang na pala ako at ang pangalan ko ay Zanaya Montefalco. Nagmadali na akong sumuot ng aking uniforme dahil baka ako ay mahuli. Habang ako ay naglalakad papasok sa paaralan, may nahagip ang aking mata. Isang binata na singkit, maputi at matangkad. Pwede na, sabi ko sa aking sarili at tuluyan nang pumasok sa silid-aralan. Araw-araw ay nakikita ko ang binata, ngunit ilang buwan na ang nakakalipas ay hindi ko pa rin alam ang kanyang pangalan. Ano kaya ang kanyang pangalan? Ilang taon na kaya siya? Paulit-ulit kong tinatanong ang mga katagang iyon sa aking isipan at hindi ko mabatid kung bakit nga ba gusto kong malaman ang kanyang pangalan. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa ilalim ng araw, napagpasyahan namin ng aking kaibigan na magpahinga muna sa silid-aralan na walang ibang tao. Habang kami ay nagpapahinga, biglang may pumasok na lalaki at laking gulat ko na siya ay patungo sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa na para bang wala na kaming ibang kasama. Sinabi niya sa akin na palagi niya akong nakikita tuwing ako ay papasok na. Laking kulat ko sapagkat kaharap ko ngayon ang binatang palagi kong nakikita at ngayon tinatanong pa niya ang aking pangalan. Kyron, sabi niya, alit na but ang kanyang kamay sa akin. Agad ko naman kinuha at sinambit ang aking ngalan. Naging matalik kami magkaibigan pagkatapos ng pangyayari. Palagi na rin akong pinaaalahanan tungkol sa gawain sa simbahan dahil nais din niyang sabay kaming magtungo ng kapilya. Lumipas ang isang taon at kami ay nasa ikasyam na baitang na. Walang nagbago sa amin bagkus ay mas naging matalik kami na magkaibigan. Hindi ko matatanggi ako ay may pagtingin sa kanya, ngunit pinilit ko itong itago upang hindi masira ang aming pagkakaibigan. Naya, may sasabihin ako sa'yo. Masiglang sambit ni Kyron. Ano yun? At tila ikaw ay namumula. Sabi ko sa kanya. Kami na. Oo, Zanaya. May kasintahan na ako. At biglang gumuho ang mundo ko sa kanyang sinabi. Ngunit pinilit ko pa rin ngumiti at binati na tila ako ay natutuwa. Lumipas ang isang taon, kami ay nasa ikasampung baitang na. Taon lamang ang lumipas. Ako ay nanatili pa rin niyang kaibigan. Palagi din silang magkasama ng kanyang kasintahan. Hindi niya naman ako iniwan sapagkat kung nasaan sila ay naroon din ako. Bagamat hindi ko gusto ay pinipilit ako ni Kyron na sumama. Malapit nang matapos ang pasukan at sinabi ko sa aking ina na gusto kong lumipat ng paaralan kapag natapos na ako sa ikasampung baitang. Ma, gusto ko nang lumipat kasi wala naman dito ang programa na gusto kong kunin. Pagdadahilan ko sa aking ina, ngunit ang totoo, ayoko na silang makasama dahil lalo lang akong nasasaktan. Pumayag naman si mama sa gusto kong mangyari kahit napilitan ako kumuha ng programa sa ikalabing isang baitang na wala sa dati kong paaralan. Tinatanong ko na lamang ang aking sarili kung tama pa ba itong ginagawa ko. Tila ako ay nahihibang na, ngunit nais ko na talagang lumayo sa kanila. Matagumpay akong nakalayo sa kanila. Bago ako lumipat ng paaralan ay sumama ang loob ni Kyron sa akin. Hinayaan ko na lang siya, naroon naman ang kanyang kasintahan, magiging masaya naman sila.
Pinilit kong magpakasaya sa bago kong paaralan at kinalimutan ang aking nakaraan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil kahit anong pilit kong kalimutan siya ay hindi ko magawa. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak at nagtatanong kung bakit hindi ako ang minahal niya na kahit anong gawin ko, kaibigan lang talaga. Nakapagtapos ako ng high school at wala pa rin akong balita sa kanilang dalawa hanggang sa ako ay tumuntong na sa kolehiyo. Hindi ko inaasahan na kami ay patatagpuin muli ni Tadhana. Masaya akong nakita siya at napagtanto na mahal ko pa rin pala siya. Sinabi niya sa akin noong umalis ako ay nagkahiwalay din sila ng kanyang nobya. Labis siyang nalungkot, hindi dahil sila ay nagkahiwalay, kundi napagtanto niya na ako pala ang gusto niya. Ano? Pinibiro mo ba ako? Hay nako, Kyron, wag ako. Alam ko namang kaibigan lang tingin mo sa akin. Sabi ko sa kanya dahil tila ako ay binibiro niya lamang. Nanumbalik ang aming pagkakaibigan at mas lalo pa itong lumalim dahil pinatunayan niya na mahal niya akong talaga. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Kung noon ay tinititigan ko lang siya at hindi alam ang kanyang pangalan, ngayon ay kasintahan ko na. Nag-umpisa na rin kaming bumuo ng mga plano para sa hinaharap. Nais namin magkaroon ng sariling bahay kapag kami ay nakapagtapos na at bumuo ng sarili naming pamilya. Nakapagtapos kami ng kolehiyo na magkasama, ngunit hindi sumasang-ayon sa amin ang tadhana. Magkasama kami nag-aral sa sekundarya hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo. Ngunit hindi lang pala ang aming pag-aaral ang natapos dahil ang aming pag-iibigan ay magwawakas din. Sa hindi ko malaman na dahilan, iniwan niya ako ng biglaan at luhaan. Kaya wala na akong nagawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Ngayon, narito ako sa isang kalye na puno ng ilaw, may mga sasakyan na dumadaan at may mga tao na aking nadadaanan. Sa aking paglalakad, hindi ko maiwasan na balikan ang mga nakalipas. Nakalipas na minsan na akong pinasaya at pinaluhan ng bahagya. Hanggang ngayon pala, naaalala ko pa rin ang unan nating pagkikita. Hanggang sa tayo ay pinaglayo ng tadhana. Katulad din pala tayo ng kalyeng ito, mahaba ngunit may katapusan, kagaya ng ating pinagsamahan. Kahit gaano ito kahaba ay may hangganan. Nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat sa ating dear followers sa matyagang pakikinig sa aking maikling kwento. So, like, share, and subscribe. Bye!